Yes, mga kabarangay, 6:42 in the morning. That was Gusto by Zach Tabudlo, mga kabarangay. Siyempre, ikaw lang din naman ang gusto ka. Ano ka ba? Sabi yan nung manliligaw mo kabarangay. Marami siyang nililigawan. 6:43 na po mga kabarangay. Welcome back sa Podcast and Friends. Ito nga po, no, ayon sa Pag-asa mga kabarangay. Kahapon po, nung hapon, around mga 1 p.m. Mga ganong oras po, diniklara nga po ng Pag-asa na kung saan, ngayon po ay summer na kabarangay dahil nga, nagda-dry season na kabarangay, umiinit na yung panahon. So, ayan na nga po, ngayon pa lang, deklarado na pong summer na mga kabarangay. Kasi, yan, mga part pa yan ng April pero sa bagay patapos na rin ang Marso, no? So medyo umiinit-init na. Ayan na nga mga kabarangay, kaya sa mga lodis pong lalabas, syempre po yun po natin na magdala po ng payong panglaban sa init, malamig na tubig, tuwalya mga kabarangay, diba? Para iwas po sa heat stroke mga kabarangay. At syempre balita muna tayo ngayong umaga mga kabarangay. 4 po na Chinese national na sangkot sa pamimeke ng document naaresto sa lungsod ng Puerto Princesa. Arestado ng mga otoridad ang 4 na Chino na umano'y illegal na immigrants sa lungsod ng Puerto Princesa, Kamakalawa. Sa ulat ng Mimaropa Police Regional Office, ang mga ito ay nag-iedad na 38, 44 at 48 na taong gulang na pawang Chinese nationals. Sa joint operation ng Bureau of Immigration, katuwang ng Palawan PPO, Provincial Intelligence Unit, at iba pang law enforcement unit ay naaresto ang 4 na di umano'y may kaugnay sa pamimeke ng mga document para sa iba pang undocumented Chinese. Ang mga ito ay umano'y nakapag-establish na rin ng residency sa Palawan at nakapagtayo ng iba't ibang mga negosyo. Sa isinagawang verifikasyon at validation ng mga otoridad, napag-alaman na ang mga naarestong individual ay gumagamit ng falsified documents. Ang ito may kustodiya ng mga Bureau of Immigration at haharap sa mga paglabag sa Commonwealth Act 613 o Philippine Immigration Act of 1940 at paglabag sa RA 6085 o Anti-Alias Law mga kabarangay. Naku naman. Buti na kudos naman po na nahuli po yung mga kabarangay po natin na yan, Loris, no? Siya, para sa ating weather update, asahan mo na yan kabarangay. Ano pa ba? Mainit ang lagay ng panahon yung buong araw po ng Sabado mga kabarangay. Ang chance lang umulan, start pa ng June kabarangay. Yan pa yung yung chance, may pinakamataas na chance ng umulan around pa ng June. So ngayong Marso, Abril at Mayo mga kabarangay, asahan po natin buong po yan magiging mainit ang lagay ng panahon mga kabarangay. Kaya nga paalala, siyempre ulit mga kabarangay, magdala ng payong panlaban sa init mga kabarangay. Sunblock na rin po. Kung gusto nyo ng panglaban din sa init na nararamdaman mga kabarangay. Siya! Para po sa Podcast and Friends, Sabado, kayo naman po magtatanong sa akin. Kaya kung may katanungan, gumugulo sa inyong isipan, 0950-7381-028 mga kabarangay. Ready na po ako sa inyong katanungan. Dito yan sa Podcast and Friends mga kabarangay. Kasama muna natin Jessie J sa kantang Flashlight. Dito yan sa Barangay FM Forever. Oras 6:50 in the morning. Welcome back po to friends. Sabado mga kabarangay. Nako, good morning sa mga kabarangay po nating tumatalino kapag kulang ang sukli. Diyan lang naman nagiging useful ang math. Yung tipong, di ba, pag kulang yung sukli, ay, kulang ito. Alam ko yung barya. Oh my gulay. Dapat ang barya ko ay 40 pesos carry by 2 by times 1 divided by 6. Wow. Ay, sa Podcast and Friends. Kayo naman po magtatanong kung may katanungan, 0950-7381028.
Good morning po, Papa Kulit. Para po sa akin, sumisikip ang dibdib ko kapag nakakaramdam ako ng selos. Like before nung... Teka, wala akong topic. Sabado po ngayon. Nakita mo ba yung post? Ay, hindi po yung tanong. Ano talaga lang yun? Post lang po yun, kabarangay. Wala yun. Hindi nyo ba ano yung kanta yan sa totoo lang. Oo. Sumisik ang dibdib ko kapag nagsiselos. Yun. Kapag may jowa kang iba, ako nahihiba. Yun. Sinira ko naman tanong, Shina yata. Oo. Yung topic. Sabado, kayo magtatanong. Oo, pero sige, batiin na lang natin. Maraming salamat po muna. Good morning. Ayan. Anyways, pabati naman po kay Baby Boy na okay lang yan. Heartman kila Jose Centino, Colin. Sino pa to? Of Mall. Tama ba? Kay Clint Malisad at kay Mark ang TikTokerist ng Heartman. Greeting from Ariel Yayen. Yan, Chinito ng Palawan. Maganda umaga. Maraming salamat sa iyong pabida ka barangay. Hindi. Ano lang yan? Post, eme lang yon. Ganap lang po yun. At syempre, speaking ganap ha mga kabarangay. Syempre mamaya alas 8:30 hanggang alas 9:30 mga kabarangay. Dapat po sa mga lodis po natin ngayon, mag-ano po tayo ng Earth Hour po mga kabarangay. Kumbaga isang oras na kung saan tayo po ay magpapatay ng ilaw mga kabarangay. Okay, tayo naman like I said mga kabarangay, tayo mga Pinoy, especially dito sa Palawan, sanay na sanay. Isang oras, baliwala. Easy. Kaya sa mga kabarangay po natin mamaya ng alas 8:30 mamaya po mga kabarangay para sa ating Earth Hour po mga kabarangay. Isang oras lang naman po. Oo. Yung mga hindi mahalagang bagay na katulad yung ilaw kabarangay, patay lang yung ilaw. Yung mga hindi gano'n ka-importante. Pwede naman mag-on ng electric fan. Huwag lang yung ilaw po kabarangay. Patay na yung po yung ilaw. Isang oras lang yan. Don't show worry. 673 kasama muna natin Adi sa kantang Tahanan. Babalik pa tayo dito sa Ponput and Friends sa Barangay FM Forever. 7:40 na po ngayong umaga. Welcome back sa... Ano ba yan? Ito po naman. Relax. Good morning po muna sa mga kabarangay po natin, mga nag-aagahan sa mga oras na to. Sa mga busy po sa kanilang trabaho, good morning din po sa inyo kabarangay. Ponput and Friends. Sabado! Kayo naman po ang magtatanong sa akin, kaya kung may katanungan gumugulo sa inyong isipan, syempre narito Papa Kulit sa inyong talapitan 0950-73-81028 mga kabaranggayan po ang ating barangay text line at call line. Online din po tayo on Facebook mga kabarangay, pwede nyo po i-check Barangay FM 97.5 Palawan mga kabarangay. Pabati naman po, good morning po Paps, it's me Karen po from Santa Lourdes. Good morning, happy listening. Sabi dito, tanong ko lang po, bakit po galit po ang toro sa kulay pula? Maraming salamat po. Ganito yan, may kwento yan. Yung mga toro na yan, karamihan po kasi ng mga toro, alam mo ba na sila ay broken hearted? Pag nakikita nila yung kulay pula, it reminds them of Valentine's Day. Kaya pag nakikita nila, naiinis silang, yan na naman yung kulay na yan, love life na naman. Kaya yun na yung sinusuwag kasi karamihan ng mga toro, yung mga toro na yan, single. Only single, naloko. Oo. Kaya nagsiselos, inutime, ganon. Kaya, yung mga toro na yun, pag nakikita yung kulay pula, it reminds them of Valentine's Day at yan, sinusog,
Tapos yung mga tao, inang-asar-asar pa sila. Nakipag-break sa kanya yung isang toro, ganito, ganyan. Niloko siya. Kaya yun, naiinis sila sa kulay pula. Yun yung rason kabarangay. Bad trip sila sa... Pag-ibig daw kasi, red is the color of love. Doon sila naiinis. Siya, maraming salamat sa iyong katanungan. Good morning naman po. Papa Kulit, tanong ko lang po. Bakit po humihinto ang mga langgam kapag nagkakasalubungan po sila? Siyempre, pinabati nila isa't isa. Ano ka ba? Nag-good morning yan. Good morning, gano'n. Alam mo ba yung langgam nga yung pinakamabait na na hayop sa lahat na insekto di ba? Kaya nga nilang pumili. Maayos nga. Di ba may pila? Una may pila sila, sumusunod sila sa pila, di ba? Tapos pag nagkakaharapan yan sila, kunyari, yan na nagkasalubungan, good morning yan, good morning, gano'n. Depende ko anong oras. Tayo nga, magkasalubungan, nagsusungitan po sila hindi, gano'n, good morning. Kamusta si mo, ganito, ganyan, yan. Pero pag may nakita kayo, nakatambay talaga na langgam, kunyari nandoon sa dulo, tas dalawa lang sila, nagchichikahan yun. Nagsishare ng yun. Ay, alam mo ba? Oh my God! Ay, talaga? Ay, oo, gano'n. Mabait yan, mga yan ang pinakamabait. Tsaka, dagdag question, dagdag question ko, Papa Kulit. Tanong ko lang, bakit din po sila mahilig sa matamis? Hindi sila mahilig sa matamis. Lahat kinakain din po nila yung tinatapon nga nila yung dessert lang talaga nila yan. Pero hindi yan sila mahilig. Kasi nga, nagkaka-diabetes din yan sila. Oo. Full package din yan. Yung kinakain din po nila, mayroon yung silang kanin. Paborito nga nila yung yung manok May kita mo yun, kunyari, yung lechong manok, bumili ka ng lechong manok. Mga isang oras pa lang, wala na yung lechong manok nyo sa bahay nyo. Hanapin mo sigurado yun, pag wala yung lechong manok yun, may bahay doon ng langgam sa inyo. Oo, may ganun. Nandoon na yun sa loob. Katawa natin, San Kiss Lola sa kantang Basilio. Balik tayo mamaya. Tanong pa rin kayo kabarangay dito sa Postmot and Friends sa Barangay FM. Forever. 7:23 na po ngayong umaga. Welcome back sa Postmot and Friends. Good morning po. Ayan, teka lang binabasa ko yung tanong Late kasi nung text. Sa Facebook, pagpasensya nyo na. Medyo bumabagal ako magbasa. Ang late kasi. Tumatanda na, nakakalata. Kumukunot yung noo ko Pwede po ba magtanong, Papa Kulit, kung pwede bang magmahal ng single mom? Dahil napapalapit na po ako sa kanya. Salamat po sa pagsagot. Galing kay Lias na nagpipintor. Oo naman, ano ka ba? Basta ba yung single mom, walang di ba? Walang tawag diyan, walang aberya, di ba? Like kunwari, siguro single mom siya pero yung asawa niya nandiyan pa rin, di ba? Umaalig-aligid, di ba? Kasi problema 'yan. Pag ganun yung kunyari yung tunay niyang asawa, nandoon pa rin. Kumbaga parang umaaligid-aligid pa rin, nagpapaligaw, nanliligaw, nagpaparamdam. Bad news na yon. Oo. Wag mo na ituloy. Pero kung yung single mom ay single po talaga, go mo na agad yan. Pwede naman, kung pinayagan ka naman na manligaw, at okay naman sa kanya, umuo naman siya, then go, why not, di ba? Sa mga ano po natin dyan, is pagbigyan nyo na yun. Anong pangalan ng ate? Ni ate single mom,
Ako na magsabi. O, pagbigyan ka niya, dali. Ina-rinse agad eh. Ay, parado agad. Tapos naman. Tatagal-tagal pa. Sabi dito, Papa Kulit, totoo po bang walang utak ang octopus po? Ano walang utak? Octopus ang pinakamatalino. Oo. May utak po yan sila. Yung utak niyan mga H. Oo. Sila po ang pinakamatalino hayop sa lahat ng balat ng lupa, kabarangay. Oo, kung sa sobrang talino, kaya nga nila yung magtawag dyan, mag-sign language eh. Di mo ba nakikita? Di ba, napapansin yan po, kabarangay, nakahalata po na pinakamatalino sa balat ng lupa. Kasi po yung octopus, ang laki ng ulo. Kaya pag, sa po, kabarangay, kapag mas malaki yung ulo, mas matalino, yun yung totoo talaga. Ito tao, ganyan din. Ay, hindi ba? Bigger the head, the better, gano'n. Sa atin, bigaon eh. Bigger the head, bigaon eh. Nakabalik na mamaya, Papa Kulit pa rin po dito sa Potpot and Friends sa Barangay FM. Forever, good morning. 7:40 na po ngayong umaga. Welcome back sa Potpot and Friends. Siyempre, good morning po muna sa mga kabarangay po natin problemado ngayon dahil nga marami ang kanilang labahin tambak ngayon na naman. Ay nako, yan isa sa mga pagsubok ng buhay natin. No? Sabado, tambak ang labahin nga. Pero okay lang yan. Siyempre naman, matatapos din naman po yan. Oo, problemado nga lang. Ay, daming labahin! Siya dahil dyan, Positive Friends, kayo pa rin po magtatanong kung may katanungan ka barangay. Siyempre, 0950-73-81028 mga kabarangay. Tanong pa rin po, mga lodis. At sabi dito, tanong lang po namin, Papa Kulit, ngayong umaga, bakit po ba kapag nakapikit, bakit ba nakapikit kapag natutulog ka barangay? May reason po yan. Alam nyo ba dati, ito konektado to sa dalawang rason. May isang rason siyang connected ka barangay. Ang po niyan, ang storya po niyan, kasi naalala nyo po yung pag bumabahing, lumuluwa yung mata. So, kasi, di ba, kaya daw po nakapikit ka barangay kapag mag-hatching, kasi po, lalabas yung mata. Luluwa, gagano. Lalabas. Ngayon, rason po kung bakit po nakapikit kapag natutulog po kabarangay. Kasi, ninanakaw yung mata po dati. Oo, yung dati po. Ano pa yan? Spanya pa yan. Spaniards era. Castilla era pa noon. Oo. Yung mga kasi siyempre yung iba yung mga, lalo na yung gwardiya, dati yan pag natutulog, hindi nakabikit. Nakadilat yung mata niya, nakaganon. Ngayon, napansin ng mga ng mga kabarangay natin na yung nag-hatching. Sabi nila, teka lang, hindi sila nakapikit Kunin ko nga yung mata nun, yun na. Tapos nakinuha yung mata, tapos pagising niya, nasa may mata ko, gano'n. Kaya kapag gano'n na, nakapikit na po sila kabarangay. Oo, para hindi manakaw yung mata. Hindi iba yun, hindi na nagkahanapan Wala kasing mata Kaya po gano'n, yun po ang reason po kung bakit po nakapikit pag natutulog. Kaya dapat yan pag nakukunin yung mata mo. Tinakot yung mga bata. Hindi ka magpikit Sabi nila po dito, Papa Kulit, totoo po ba na kapag may sugat po, lalo na po pag mahal na araw, may lalabas na pare? Wala pong lalabas na pare. Kasi po magmimisa po siya.
Pasensya nyo na po kabarangay. Sorry po sa ano. Pero wala, hindi totoo yun kasi nagmimisa po. Ngal na araw, maglabas sila doon sa sugat mo? Ha? Yung naalala ko nga yan, yung sabi-sabi na bawal daw magkasugat kasi nga daw may lalabas na pare. Grabe naman po yung pananakot na. Sa lahat ng uri ng pananakot, yun yung pinakamalala na narinig ko eh. Pare talaga. Lalabas ang pare dyan. Hala ka! Isang mas matangkad yun sa'yo. Lalabas sa sugat mo, yung sugat mo pang kaliit-liit. Ay! Ay, pare! Oh, siya kasama na natin Arthur Miguel sa kantang Walang Kapalit dito sa Barangay FM. Balik tayo mamaya. Biglang dumilim. Nakakatakot naman biglang dumilim. Uy, huwag kang umulan. Sabi ko sa weather forecast ko, hindi uulan. Huwag. Baka wala nang maniwala sa akin. Sabagay, wala ka nang niniwala sa akin. Ano ka ba? Sabado, kayo pa rin po magtatanong kabarangay kung may katanungan 0950-738-1028 mga kabarangay. Tanong! Sabi ho rito, good morning po muna sa aming kasama po dito kay Julius. Oy, good morning. Patanong niya po, bakit po ang taba ng baboy ay laging nasa dulo kapag iihaw ng barbecue? Yun po ba? Kasi ganito po yan, dati kabarangay, yung unang nagtinda ng barbecue kabarangay, wala pang juice yan, hindi yan sila yung iba nga walang juice, kahit nga ngayon walang juice. Yun yung iniinom Oo, walang ganon. Wala pa. Yung iba wala, ngayon wala. Ngayon, the reason why kung bakit nasa dulo ang taba ng barbecue, pampadulas po yan pag linunok. Para po pag nilunok po yung lahat ng karne kasi yung dati malalaki pa yan eh. Yung tag 5 piso malalaki pa yan eh. Mahirap lunukin kahit nguyen mo na nguyen, matigas eh. Tapos, yung taba ng baboy, yun na yung pinakalas, yung magpapadulas para malunok mo ng maayos yung karne. Oo. Kaya yun po yung sa dulo. Dati nga yan yung makapal din niya sa sobra. Yung taba ng baboy, oo. Pag pinindot mo yun, yun, ganun eh. Yung taba niya, sasabot, ganun. May tunog pa. Tapos pag dinong, yan ay. Ganun, isang lunukan lang yun, dudulas agad yan. Kaya ganun po kabarangay. Kaya nasa dulo po yung Kaya nasa dulo po yun. Oo. Dati nga, pwede depende yan. Yung iba na sa unahan, pag mas gusto nila yung mabilisang kain talaga. Pero pag yung gusto nila enjoyin yung karne, nasa dulo yun. Pag ayaw nila enjoyin yung pagkain, nasa unahan yung taba. Oo. Sabi dito, bigaon ka. Siguro na. Kasama na natin Chari sa kantang Pyramid. Balik tayo mamaya dito pa rin sa Barangay FM. Tanong lang kabarangay. Oras kabarangay, it is na 8:13 in the morning. Good morning, welcome back sa Potpot and Friends. Magandang umaga sa mga kabarangay po natin na hinihiling po ngayon ay maging hotdog na lang daw sila. Kasi maliban sa nasa ref lagi, alam mo yung kanta ng Jumbo Hotdog. Oo, kasi kakayanin daw nila eh. Kakayanin. Kayang-kaya niya daw eh. Ay, nako, sarap maging hotdog. Pero paalala, piniprito yung hotdog, mas mainit yun doon.
gusto mo pa maging hotdog? Yung mga hiling minsan ng tao, no? Mga pamali-mali minsan eh, no? Nakita ko yun eh, oo. Yung post na yan. Kasi nga, syempre lalo na ngayon, paparating na yung summer. I mean, summer na nga, di ba? Pero syempre, hindi pa ganun init talaga, totally. Oh, may mainit pa, alam ko, mas mainit pa sa susunod na darating na ano, ng mga buwan, kabarangay. Pero yun nga, di ba? Yung mga hiling kasi gustong maging hotdog. Isipin mo, after nun, prituhin ka. Payag ka ba? Ay, siya kung may katanungan pa rin kabarangay, 095073810228 kabarangay. Tanong lang kay Papa Kulit mga kabarangay. Dahil po dyan, basta tayo nga nakatanungan dito. Sabi dito, Papa Kulit, paano po ba magkaroon ng true love? Wow! Tinatanong pag-ibig ka barangay. O sige, seryosohin natin ito. Konti lang. Hindi, pero para magkaroon ng true love ka barangay, ipilitin mo na siya, yung taong yun, ang gawin mong true love. Hindi totoo talaga yung mga nagsasabi ng tawag dyan. Yung mga, kumbaga yung mga napapanood natin na bigla na lang namimit yung taong para sa kanya, di ba, bigla lang out of nowhere. Kung yung tao na yun, nararamdaman mo na gusto mo siya at siya yung gusto mo makasama panghabang buhay, pilitin mo na maging siya yung tao na yun, kabarangay. Oo, kung yun ang nararamdaman mo na siya na ang true love mo, pilitin nyo, kabarangay. Sabi nga di ba, dapat, ang pag-ibig daw ay makulit. The reason why is dapat piliin mo siya araw-araw. Oo. Kaya makulit kasi pinipili mo siya araw-araw, kabarangay. Kaya ganoon din po. Hindi magwo-work ang pag-ibig, kabarangay. Kaya sabi na natin kung pagmamahal, kung kung siya ay para sa'yo, para siya talaga. Pero kung pipiliin mo siya araw-araw, magiging kayo hanggang sa huli, kabarangay. At yun ang masasabi mong true love na, kabarangay. So, ikaw ang gagawa niyan, make work, huwag lang ang maging trabahuhin mo yan, kabarangay. Oo. Piliin nyo yung isa't isa. Siyempre, hindi lang naman ikaw, kabarangay. Siya rin naman, di ba? Kung gusto yung mag-work talaga at maging maayos yung relasyon nyo, piliin nyo lagi yung isa't isa. Sa lahat man ng problema, di ba? May problema man, masaya man kayo, piliin nyo pa rin ang isa't isa, kabarangay. O siya, 8:17, kasama natin Ben sa kantang Paninindigan Kita. Dito yan sa Barangay FM Forever. 8:22 na po, kabarangay. Potpot and Friends pa rin, mga kabarangay. Siyempre, good morning sa mga lodis po natin sa palengke po ngayon. Mga namamalengke, good morning. Sa mga ngumingiti kapag pinatawag na Pogi, adoy. Kuya Pogi, shy type ako. Wag. Ngumingiti siya. Dahil dyan, mga kabarangay, Potpot and Friends pa rin. Ang pinag-uusapan, mga kabarangay, ngayong umaga nga po, wala. Tanong lang kayo. 095073810228, mga kabarangay. Sabi dito, totoo po ba ang mga multo at aswang? Oh, naku, opo, totoo yan. Sus, naku. Totoo yan. Sus naman. Paano yung boss nasabing hindi? Totoo po yan, mga kabarangay. Ang mga multo at aswang ay totoo po, kabarangay. Oo. Tsaka iba yung multo at aswang, ha. Magkaiba po yun, ha. Oo. Pero kung tinatanong mo ako, kabarangay, kung totoo yung aswang, totoo po. Marami na pong, alam mo, yung mga nakikita natin sa mga TV na yun, totoo talaga yun. Ayaw lang dati. May mga lang talaga no? Ayaw lang talaga pilitin na hindi totoo yan. The reason why, kasi natatakot tayo. hindi totoo, hindi yan totoo.
Oo, totoo yan. Ay, naku. Makilan niya eh. May nakita akong multo eh. Oo, multo pugot ulo eh. Pag multo lagi talaga, no, pugot. Okay, lagi yung kwento, di ba? Lagi ko eh. Tao ka tatanungin mo, babe, kung yung multo natatakot sa kapwa multo. Oo naman. Ganun makita mo, di ka matakot? kahit multo, nag-a-adjust niya. Kapwa kanya multo, natatakot sa kanya eh. Diba? Sarili nga niya, nagugulat siya eh. Pag nakita niya yung sarili sa salamin, huy! Nakabalik tayo mamaya, kasama na natin Beyonce sa kantang Halo dito sa Barangay FM. Balik tayo mamaya. Last part na po ng ating Quadrat and Friends. At syempre bago tayo magtapos lahat mga kabarangay, ihahabol pa lahat ng pabida, katanungan ng ating mga kabarangay. Magandang morning po. Tanong on Facebook galing kay RJ. Pabs, tanong ko lang, bakit may boyfriend na ako? Wait, ha? May boyfriend na ako pero may isa nagpaparamdam sa akin. Di ba pwedeng dalawa na lang? Jelmy pala ito, okay. Parang sarap mong kurutin, no? Jelmy, hindi po pwedeng dalawa kasi po, kami po, hindi kami, may marami pa pong taong gusto magka-jowa, hindi lang po ikaw. You're so gaham. Mabigay ka po, ha? Hindi po yung porket dalaway nangliligaw sa'yo, dalaway sasagutin mo, ha? Porket yung isa nagpaparamdam sa'yo, sasagutin mo na, ha? Ang dami pong single is, alam mo bang may 1 milyong single dito sa Pilipinas? Eh di kung hindi mo sinagot yan, hindi sana nabawasan yung 1 milyon, meron na lang 999,999. Diba? Okay, kaya ano na lang daw. Ito-text niya daw yung number. Diba? At least nabawasan yung numero ng 1 milyon. Tapos ikaw sasagot. Gabi kayo! Isa lang! Dapat yan igawing policy yan sa Senado, ha. Isang jowa lang. One jowa a month. Ganyan. And then, one person, one jowa lang. Ganun po. Dapat ipasa po yan sa Senado. Ano yan? Republic Act of 14344. Ganyan. Hindi pwede. Tsaka masasaktan yung jowa mo. Diba? Porque ikaw happy ka, yung isa hindi. Paano naman yung boyfriend mo? Diba? Eh di ko sana, breakan mo na lang yung isa. Kung ayaw mo dun sa isa, diba? Kung ayaw mo dun makipagrelasyon sa isa, eh breakan mo na lang. At ano, kasi naman, hindi po deserve ng tao na yun na masaktan. O isipin ng tao na yan. Kapag once na nasaktan yan, eh, sa lahat na magiging karelasyon yan, ganun na lang din. Iisipin niya, di ba? Pagpapasok yan sa relasyon yan, ganun na yung magiging standard niya. Ay, lolokohin na lang din ako ng mga babae. Ba't ganito pa? Di ba? Hindi niya po deserve na masaktan ka, barangay. Kahit sino naman eh, hindi naman deserve eh. So, yabang nito, maganda eh. Ganda eh. Wala to. Akala ko si nagtataka din ako kasi binabasa ko yung akala ko si RJ yung nagtatanong eh. Kasi kanina nagtatanong siya kung pwede daw manligaw ng single mom. Oo, siguro ganda to si Jelmy, no? Disney princess. Well, mga kaparay guys, habol ko na lang din. Good morning po. Pabati naman daw dito sa Facebook. Good morning po. Happy listening naman daw po. Nakikinig po ngayon dyan sa may Santa Monica.
with my friends po ngayon. Maraming salamat po. Good morning din po sa inyo dyan mga kabarangay. Well, mga kabarangay, wala na po akong oras. Maraming salamat sa mga nagtanong, kabarangay. Papakulit pa rin on the radio dito sa Barangay FM. Happy Saturday sa inyo mga kabarangay. Good morning!